Kimchi. Kimchi. Mabisa nga ba ang kimchi sa mga mayroong problema sa kidney at sa diabetes? Bago ko sabihin ang tungkol dyan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy niyong masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa banal na bansa, Holy Land, Israel. Please watch this. Hello guys! Welcome to my channel. May nagpapagawa sa akin ng kimchi. Kimchi na Korean Israel version. Kasi ang gagamitin ko is prutas at gulay mula sa Korea kasi bawal sa kanyang maalat, bawal din na matamis. And this is rich in what do you call that? And this is rich in antioxidant and anti-inflammatory. Lahat ng gulay na halo ko doon ay mayaman sa ganon na vitamins. Meron din siyang vitamins na phosphorus, potassium, and sodium. And mababa sa sugar. Yun. Mayroon lang ko kontrolin. At dun sa kimchi na ginagawa ko, nilalagyan ko yun ng shrimp na maliliit na binibili ko sa Kabalin. Hindi ko siya hahaluan kasi maalat yun, bawal sa kanya. Hindi ko rin lalagyan ng sugar kasi may sugar din akong hinahalo. Hahanap ako ng fruits na hindi naman ganun katamisan. Yung fruits na yun, yun ang bibigay sa kanya ng sweeten pero hindi ganun katamis. Natural fruits, vitamins na para sa kanya. At syempre, ang kimchi is mayaman sa luya, bawang at onion, which is yun ang kailangan niya. Mix na. Baka gagawin ko yun madaling araw kasi may trabaho ako sa umaga at mahirap makahanap ng off. Katulad ngayon, bigla akong off. May ginagawa pa ako, nagpa-packaging ako. Anyway, panoorin nyo po yung gagawin ko. Shoutout sa lahat ng mga hotel workers at sa lahat ng mga Pilipinong nakasubscribe dito sa channel na ito. At patuloy niyo po akong panoorin sa vlog na ito, Israel Hotel Housekeeper Channel. Tayo po ay nasa 136 subscriber na. Sabi nila, kumikita ka na dyan. Hindi po totoo yun. Wala pa akong kita dito sa vlog na to. Ang gusto ko lang ay magbahagi ng aking karanasan at kaalaman bilang isang hotel workers dito sa Israel. Please watch this. Bali po ang ihahalo ko sa aking kimchi. Set aside ko walang bagoong alamang, walang asin, walang asukal. At ang kimchi po kasi is composed of onion, garlic, ginger, and also the Korean chili powder. And then mahal yun dito sa tayo. Yun ang mahal. Pagdating sa gulay, hindi yun mahal. And then Chinese cabbage, or ang tawag sa Korea is yang bechu. Baka doon ako makabili sa market pa, sa shop dito sa Israel, or doon sa Asian store. And then, instead of adding sugar, hahaluan ko siya ng pomegranate na magbibigay siya ng magandang kulay doon sa kimchi at magiging pula. Yung katas nun ang ihahalo ko. And then, meron po kasing halong carrots. Ang carrots naman po masustansya. Carrots and also the radish. Ang radish po kasi sa Korea, malalaking parang papaya na medyo matamis. Dito po sa atin medyo mapait na mahahaba, yung ginagawang pansinigang. Dito po ang cabbage is bilog. Dalawa po kasi ang cabbage dito.
ang radish, sorry. Ang radish dito ay hindi katulad sa Korea na katulad ng sinlaki ng papaya na crunchy and juicy ang radish. Dito po ang radish is puti na bilog at pula na bilog na radish. And then, lalagyan ko pa siya ng additional vegetable na tinatawag nilang kohlrabi na lalasang parang singkamas. Yun. Siyempre, masustansya yan. And lalagyan ko ng celery para medyo konti lang na celery. This is para lamang sa kanya lang ito. Gagawin ko para sa kanya. Yan, hindi para sa akin. May tira pa kasi akong kimchi kaya parang tamad akong gumawa ng kimchi kasi alam niyo kung bakit. Nakakapagod pong gumawa ng kimchi lalo na pag marami. Madali lang para sa akin yung pagcha-chop. Kailangan ko kasing bumili ng chopper na hindi ko pa nabibili. Chopper ng onion, garlic, yun ang doon ako natatagalan. At saka yung pagmimensing, pag-julienne. I-julienne po kasi yung radish and then the carrots. Panoorin nyo po. Ito po ang aking ingredients dun sa gagawin kong kimchi ng kasamaan kong hotel workers na bawal ang matamis, bawal ang maalat. So, nag-provide siya ng dalawang young veg or cabbage. Ganitong klaseng cabbage ko yung gagawin. Dalawang ito, marami na to. Especially for her lang talaga ito. Kasi sabi niya, para magkaroon siya ng gana sa pagkain, halos lahat ng kinakain niya ay walang asin, walang pampalasa. Para ganahan siya kasi kailangan po natin ganahan para tayo ay huwag magpumayat. And then, hindi ko siya lalagyan ng kabalen, alamang. Bali, puro fruits lang ito. Vegetable lang ito at saka may fruits. Number 1 is kailangan natin ng garlic, which is rich in anti-inflammatory and antioxidant. And then, onion. This is sweet onion. And we need 2 pieces of this. And then, the most important is the garlic. Kung pwede nga lang gawin mo is 3 peraso ng buo nito. Mas maganda. Or pwede nga ilahat na lang to. Kasi the more na gumamit ka ng luya na marami, papait ang kimchi. Kaya kailangan siguro kalahati lang ito. And then carrots. Ayan. Medyo may sweeten to. So, hindi ko siya lalagyan ng sugar. Nandito na sa carrots. Medyo matamis ang carrots. And then, para sa aroma, is we need the celery. And also, we need also radish. But here in Israel, we don't have a long radish. Only we have white radish round. So I will add 2 pieces of white radish na medyo nagba-violet. And then 2 pieces of red radish. Yan. I-julienne cut lahat po yan. And then, para medyo juicy, we need to add kohlrabi. This is kohlrabi. If you try to taste it, make it salad, it tastes like turnip or singkamas. Ayan. And then, mag-a-add ako ng glutinous flour, which is minimized because of the carbohydrates have contains of sugar. So, maybe I will add only 2 tablespoons or 2 to 3 tablespoons of glutinous rice to thicken the chili powder Korean. So, my chili powder is on my kitchen area. So, maybe tomorrow or the day after tomorrow. So, I need to prepare first the vegetable slice and the ginger, garlic, and onion to slice together. Mostly when I'm making a porridge of the glutinous rice, I add sugar. Naglalagay ako ng sugar. Ang gagawin ko, wala siyang halong sugar at kapag nag-cool down na siya, kakatasin ko itong pomegranate which is good for her. Ang katas nito. Lahat ng katas nito isasama ko doon sa porridge na glutinous rice flour instead of sugar because medyo matamis to which is good for her.
At excited na ako. Maybe before dawn or early in the morning, I will try to chop it. Not now, because I need to sleep. Okay, one by one. And lastly, if all this is all already prepared, I will ferment this young veg or cabbage for 6 hours. But no need to ferment in 6 hours because the salt is not good for her. If we continue to ferment this for 6 hours, the salt will absorb by the cabbage and not good for her, the salt. So we need to ferment then maybe 2 hours or 3 hours and then wash thoroughly. So the taste of salt, not too much salty here in this cabbage for her. Okay. I think this is very delicious. Even don't have a shrimp, or it's depend to her if she want to add a little pinch of salt or a little pinch of sugar. But I will not add for her health. Okay? Excited na ako. Gumawa ako ng chef cup because I don't have chef cup and I buy apron for my preparation this morning. Okay, I will show it to you after I finish one by one. Please watch this. At sinulatan ko, Israel Chef. Anyway, ang karton na to ay galing doon sa binili kong comforter na kabalot. O, diba? Para-paraan lang. Panoorin niyo po. Ayan, of course, maliban sa chef cup, lahat po na yan ay ihahalo ko sa kimchi Israel Korean version for healthy diet. So, ang wala pa lang dyan ay yung Korean chili powder and the glutinous rice flour. Okay. Panoorin niyo po. Karamihan po kasi sa mga Korean at Chinese, gumagawa sila ng kimchi mga month of August in preparation for the winter time. Bakit ko po masasabi na mabisa ito para sa mga may kidney problem and diabetes? Dahil naririto po yung tatlong mahalagang bagay na kailangan nila para makontrol yung tinatawag na high sugar, high blood, at saka para magkaroon ng antioxidant and anti-inflammation sa kanilang katawan. Ano-ano po yun? Yun po ay yung bawang, sibuyas, at luya. At bukod pa po dyan, pwede po silang dagdagan ng iba pang prutas or gulay na naaayon para po sa kanila. Pero katulad po sa may diabetes, bawal pong haluan ng sugar. Mostly po kasi ang Korean, gumagawa sila ng porridge at nilalagyan nila ng sugar yung porridge, which is bawal sa may diabetes. Kaya ang gagawin, huwag pong nalagyan ng sugar. Matabang po ang timpla. And then, doon naman po sa mga may kidney problem, ang Korean po ay gumagamit ng yung maliliit na hipon. Ang tawag sa amin ay alamang. Tinatadtad nila, kinukuha yung katas. Pero mostly po dito, mabibili natin sa kabalin product, maalat po. Kaya kailangan hugasan. Pero depende po, for example, sa kidney, tumataas ang blood pressure nila na high blood. Di ba ang hipon nakaka-high blood yan? Kaya hindi siya pwedeng lagyan ng alamang bagoong ang kimchi. Kaya matabang po ang lasa nito. Pero nandun pa rin po yung pagka-kimchi niya. Anyway, ano po ang ginawa ko? Kasi mostly ang ginagamit ko sa paggagawa ng kimchi ay cabbage, and then carrots, garlic, onion, ginger, and then I will add the radish and celery. Then nilalagyan ko po yun ng product of kabalin na mabibili po sa Tel Aviv or sa Tayo. Tinatatad ko yun at tamang halo lang kasi pangit yung sobrang dami at maalat, masama sa katawan. And then,
Uh, ang ginawa ko ngayon, dahil yung kasama ko ay, hindi ko nasasabihin ang pangalan niya, yung isa kong hotel workers ay bawal sa kanya ang maalat. At ang kailangan ng katawan niya is rich in antioxidant, anti-inflammation, at syempre, nandun na yung tatlo na sinasabi ko. Hinaluan ko rin po yun ng pomegranate, which is good for her kidney. Instead of adding sugar, gumawa po ako ng porridge ng glutinous rice flour. Then, nung luto ko na, hinalo ko na lahat at nilagyan ko po ng katas ng pomegranate, which is kapag tinikman mo, medyo matamis pero hindi ganun katamis para magkaroon po ng lasa yung kimchi niya. At napanood ko na good for our kidney is the beef and olive oil. Kaya kung kakain siya, mas the best para sa kanya na mag-ihaw siya ng thin slice of beef, ihawin niya, at yan ang kaulam. Napaka the best po yan sa meat product, ang kimchi. At ito po yung nagawa ko sa kanya. Ayan, 2 ganito madami. At talagang nilagay ko lahat yung katas para mababa. Dito yung katas ng pomegranate, which is yun yung magbibigay ng lasa lang sa kanya. Kasi kung hindi ko lalagyan, hindi talaga siya, wala talagang kalasa-lasa. Yun. At ang ginawa ko is Israel Korean version. Why? Because nilagyan ko po siya ng radish. 2 klase pong radish yung nilagay ko. Isang red radish and white radish. Pareho silang bilog. Ang ihahalo ko sana 2. Chinap ko na yung 2 nung tinikman ko kasi yung radish. Matapang at spicy yung lasa ng kulay red. Kaya kalahati lang. Isang buo lang na maliit. At yung radish na white na bilog ay hindi ganon katapang. Parang radish lang sa atin na pahaba ang lasa nun. Kaya ilagyan ko rin po siya ng tawag dito ng kohlrabi, yung parang singkamas, para may crunchy sa pagkain niya. Yun, good luck. At kumuha ako ng kaperaso para matikman ko, pag-aaralan ko yung lasa. At ito po yung itsura niya. Dinamihan ko ng bawang. Ayan. Yung bawang po kasi, ang nanay ko po diabetic, which is alternative for metformin. Nagme-maintenance po kasi ang nanay ko ng metformin, and then kapag yung feeling niya hindi maganda pakiramdam niya, humihingi siya ng slice of garlic, bawang sa amin. Binibigyan namin siya. Pero sa totoo lang, talagang mabisa po yung bawang. Ayun. Titikman ko, masyadong mahaba. Baka ako mabulog na. Pero totoo lang, sa Korea, ginugupit-gupit po ito. Meron po nabibiling scissor for cutting vegetable. Pwede nyo gamitin yun. Titikman ko. Pasintabi po, kakain na naman ako sa vlog. Maanghang na nalalasahan kong konti yung pomegranate. Masarap din. Crispy. Alam niyo po ba, nag-search muna ako kagabi. Kasi, syempre, the more you have carbohydrates, the more you have sugar. Ibawal din sa kanya ang may sugar mataas. Ngayon, ang ginamit ko is glutinous rice flour. Which is harina na mula sa malagkit na bigas. Ayon din sa search ko, glutinous rice flour is not sweet than sugar. Kaya yun ang kalimitan ginagamit ng mga Japanese sa panggagawa ng mochi. Alam niyo po ba yung mochi? Para siyang yung tikoy sa atin na may palaman. Sa atin, ginagawa natin tikoy, palitaw, yun.
bakit ko yung ginamitan ng glutinous rice flour sa porridge? Kasi, pag hinalo ko yung ingredients at ipinahid sa dahon ng pechay bagyo ang tawag sa atin, or sa Korea is yang bechu, para siya kumapit, kailangan may sticky. Dinilagyan ko siya ng Korean chili powder, and I add Korean chili paste. Masarap siya. Ang gustuhan ko siya. Nasa kanya na yan kung gusto niya lagyan ng asin. Pero sa akin okay na yan. Basta pagkakainin niya, buo po kasi yung cabbage. Iwain na lang niya ng maliliit or pahaba. Nasa kanya na yung pagkain. Gusto ko yung lasa. At masarap din kumain ito with samgyeopsal. Yun yung traditional ng mga Korean na samgyeopsal. Meron naman po nabibiling pork dito, kaso bawal yun sa may kidney problem, yung mga or sa mga karning baboy, baka lang talaga. Kaya maganda ang karning baka, nakapagpapalakas sa ating katawan. At yun, alam niyo po ba yung yang bechu or yung pechay bagyo or cabbage? Bigla ko naalala ang Baguio City. Bakit may mga Korean na tumitira dyan? Kasi nandyan yung product ng pechay bagyo. Which is, madali sa kanilang paggawa ng kimchi. Nandyan na yung farm sa Baguio. Shoutout sa mga taga Baguio. Maswerte kayo. At marami kayong pechay bagyo dyan. Napanood ko dati, tinatapon nila yung mga gulay sa dami. Dahil sa nagkaroon ng pandemic noon, hindi nila maibenta. Yun. Ang ginawa ko po doon, kailangan i-ferment sa asin yung yang bechu sa loob ng 4 hanggang 6 na oras. Dahil sa bawal sa kanyang maalat, ayaw kong ma-absorb ng pechay bagyo or yang bechu cabbage, yung asin. Kaya ang ginawa ko, natapos ako kagabi ng alas 12 sa pag-chop, natulog muna ako habang piniperment ko yung yang bechu sa asin. At nag-alarm ako, pagising ko, magti 3 o'clock na, pero pwede pa. Ngayon, hinugasan ko para mawala yung alat, kasi bawal sa kanyang maalat. Then, siguro 3 beses ko siyang hinugasan sa tubig, na nasa planggana na may tubig. Running water muna sa una, para matapon yung mga asin. And then, ibinabad ko siya sa planggana na may tubig, at para doon ma-absorb ng tubig yung alat ng pechay bagyo. Ayan, happy ako kasi natapos na. Sa susunod po, gagawa ko ng kimchi. Kasi gustuhan ng mga kasama ko yung kimchi. Pero iba po yung flavor na yun. Lalagyan ko rin ng pomegranate. Masarap pala yung pomegranate. And then, syempre, yung kimchi ko, ayoko na masyado ng maalat. Sila nang bahala. At hindi naman ako ganun karaming gumawa. Dati ang hinihalo ko, yung luto na kabalen na bagoong. Yung luto na siya. Mas masarap para sa akin yung luto na. Naluto na ng kabalen. Pero kung sa mga masiselan, kung anong inihalo nilang ingredients doon, pwede kayong bumili ng kabalen na bagoong alamang. Hugasan nyo na lang at salain para mawala yung asin. Yun yun. Tapos maglagay kayo ng konting pampaalat or patis. Ganun lang. Kasi gumagamit din po mga Korean ng patis. Hinahaluan po yung kimchi. And then, marami po kasing octopus sa Korea na fresh. Hinahaluan nila ng fresh octopus ang kimchi. Talagang gumagalaw-galaw pa. Nakahalo yan dyan. Kaya, diba? At, yun po yung aking vlog for tonight. At good morning na pala dito sa Israel. Alas 4 na. Para gumising ako para ma-vlog ko to. Para sa kanya. At alam nyo ba, habang ini-slice ko to, kada ingredients, nagdadasal ako sa Diyos na, Lord, nawa lumakas na yung kasama ko sa pagkain itong ginagawa ko. Okay. Diba? May natira akong konting red radish and white radish na bilog. Kasi, inestimate ko pangit na siya yung mangingibabaw ang lasa.
Kailangan balance lang. Yun. Baka ihalo ko na lang yan sa sinabawan. Hindi naman ganun kadami. Ayun. At, ang mahal lang po kasi sa kimchi is the Korean product, which is gochugaru. Ang tawag doon ay chili powder. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito po yung gochugaru. Makakabili ka ng 35 shekel nito. Kalahati ang ilagay ko. 35 shekel. Pero may mas mahal nito yung 70. Mas marami dito yon 35 shekel sa Tayo Asian store diyan sa Beersheba. And then, this is a gochujang. Gochujang is, nakalagay dito is, gochujang. Good chili powder. Red pepper paste. Yan. Siguro maglalagay lang kayo nito ng, depende sa inyo, kasi maanghang po ito. Ito, maanghang din to. Pero yung aroma nito, yun talaga po ang nagpapaamoy para yung inyong ginagawa ay amoy kimchi. Yan. Maraming ganito po sa Korea. Every summertime or before the autumn time, nagtatanim sila ng before summertime, nagtatanim na sila ng chili. At namumunga na yan magsa-summer. At hinahayaan lang nila yung bunga ng chili na nasa katawan ng sili hanggang dumating ang autumn time, yung lumalamig na. Yung lamig, yun ang nagpapapula dun sa kimchi, sa sili nila. And then, hinaharvest nila yan every malapit ang autumn at ibinibilad sa araw yan. Tapos, dinadala nila sa supermarket, dun sa gilingan, ginigiling po. Kaya masarap po yung Korean chili powder. Yan, shoutout sa Tayo. Thank you for selling this. Yan. Yun ang ang gusto ko sanang gawin, suggest ko, may tinatawag pong white kimchi na hindi gagamitan ng chili powder. Pero para sa akin, the best po yun, yung itong meron chili. Kasi kailangan din, di ba? Yung mga red pepper, red bell pepper, green bell pepper, orange bell pepper, yellow bell pepper is good for the kidney. And then ito, chili din to. At para sa akin, okay din yung white kimchi. Pero, the ingredients of white kimchi is a salt. So, kailangan, hindi ko rin siya lalagyan ng salt. Ang pinaka magpapalasa sa kanya ay yung katas ng peras na walang asin. Naisip ko yun na ano din sa kanya. Pag may time, gagawa ako. Sa Korea po kasi, every summertime, ang ginagawa nila is white kimchi. Kasi yan ay kinakain nila ng malamig na nakaprosen. Yan. Yan lang po. At marami pong salamat. Shoutout po sa lahat ng mga chef dyan. Anyway, gusto ko rin naman maging chef. Kaso ang problema, nakakapagod din po sa kitchen. You always stand for almost the day of your being chef in the kitchen. Kaya hindi rin po biro ang maging chef. Nakakangalay sa paa na maghapong kang nakatayo sa kitchen. Yun. And then, shoutout po sa lahat ng mga hotel workers na masisipag. Saludo ako sa inyo. At, yun. Kung ano yung nararanasan ko, I'm sure nararanasan din niya. At Merry Christmas po sa mga kapamilya ko sa Pilipinas, sa Camarines Sur, sa Bicol, sa Cebu, sa Cavite, Quezon Province, Pangasinan, at Davao. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ang aking bati ng maaga sa inyo. Siguro before Christmas, I will make another kimchi. And masarap po kasing kaulam yung kimchi sa mga meat product. For example, kumain ka ng baboy. Di ba ang baboy nagpapa-high blood? Which is, ito ang magpapakontra yung kimchi kasi nandyan yung bawang. Mostly po kasi pag ang mga Korean, pag kumakain ng kimchi, may bawang. Kakain sila ng lettuce, lalagay yung kanin, lagay si samgyeopsal, and din lalagay ng kimchi. Nandun na lahat.
Or kung walang kimchi, lalagyan ng slice na hilaw na bawang or yung pinried na bawang. Kasi yun yung pang kontra dun sa mga high blood. Yung bawang. Yun. Diyan sa papuntang, hindi ako nagkakamali, papuntang Pangasinan, Tarlac, nandiyan ang mga farm ng bawang, sibuyas, mga root product. Kasi malawak yung taniman nila at nasagana sa sikat ng araw. Diyan sa papuntang South ba yung tawag dyan o North? Sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, dyan sa lugar na yan, papuntang Baguio. Dyan lahat yun about the food, root crops, vegetable. Pagbiyahe ako din, malayo. Masakit sa puwet sa pagbibiyahe, nakasakay sa bus. Yun po yung aking naibahagi sa inyo. At nawa may natutunan kayo. Ako po ay humahanga sa mga Japanese. At Japanese, Korean, at sa mga taga Bicol. Mahilig. At saka po sa mga taga Pampanga. Mahilig po kasi sila sa preservation of food. Yung piniprepare na nila. Alam mo yung sa Pampanga, yung gustong, yung binulok na kanin, ginawa ng kasama ko. Binulok na kanin, may ganun pala. Pinuburo yung kanin, hinahaluan. May hinahalo siya eh. Yun. Doon naman po sa Bicol is yung tinatawag na dinailan. Papupunta ka sa market, akala mo chocolate, sabi ng nanay ko, dinailan yan. Para siyang alamang din, pero siguro binuo na parang pahabang hotdog. Parang chocolate, inihahalo sa pagkain. Ganon. Tsaka yung tawag doon, yung kuyog. Yung maalat na nilagyan ng lengkwas na parang binagoong na parang maliliit na tilapia. Yun ang gustong-gusto kong pagkain sa Bicol pag napunta ko. Kaya magagaling. And then, sa Philippines naman marami din sa atin. Pupunta ka ng Lukban, marami sila diyang chorizo, mga magagaling sa mga processed foods. Pampanga, marami din sila. Kaya may tatawag silang Pampangas Best. Marami din naman po tayong alam na talent, which is siguro na-adapt din natin, or yung siguro yung mga iba nasakop ang ating bansa ng iba-ibang lahi. Nagkaroon tayo ng mga idea, diba? And also when we travel abroad, nakakakuha po tayo ng kalaman sa kanilang mga pagkain. At doon ako nagka-idea sa Korea. Hindi sila talaga magugutom. Alam niyo po ba kung bakit? Ito mga gantong Chinese pechay Baguio, hindi dapat ito tinatapon. Sa Baguio tinatapon nila. Yung mga sobra-sobra, hindi dapat. Yung mga gulay sa Korea, sinasabit nila, yung mapapansin nyo sa mga movie, ano yung nakasampay na nakasabit? Gulay yun, na parang pechay, na sinapit, pinatutuyo lang nila sa lamig. And then, pag magagawa sila ng fermented beans, yung nilagay sa mga banga, sasabawan nila yun at ihahalo yung pinatuyong sinabit na pechay. Diba sa atin, pag iba ng dahon tinatapon, hindi sa kanila yun, kakainin yun. Kaya hindi sila magugutom para sa akin. Preparation of food nila before the winter time. How much more, wala naman tayong mga Pilipino, walang winter time. Mas maganda. Kasi all our life, magtatanim tayo. Ang problema lang, bagyo. Yan. Kaya kailangan alam din natin yung preservation. Marami din naman sa atin. For example, atsara. Preservation yun eh. Yung mga ganon. Yung kasing, yun ang ano ko. Diba? Ang dahil ko nang naikwento. At magbababay na ako sa inyo. Bye-bye! Shoutout pala sa kasama ko. Palakas ka. Saan? Yan. Ihatid ko na to sa kanya mamayang umaga. Pang good morning. Exercise. Maglakad ako. Diba? Takpang ko na. Kailangan mailipat niya ito sa isa pang lalagyan. Kasi habang nagpe-ferment, dumadami yung katas. Lumalabas yung katas ng pechay Baguio. At saka ng mga hinalo nating root crops like carrots and radish and kohlrabi. Yung katas niya, mag-a-add pa more dyan. Aapaw yan. Kaya kailangan yan ay mailipat niya. Kahit makabili pa siya na lalagyan na dalawa. Yan. Ihahatid ko na yan. The best po ang lasa niyan kung hihintayin nyo ang 24 hours before eating.
stay in the fridge and the chiller for 24 hours before eating para hintayin muna natin ma-absorb ng porridge, ma-absorb ang porridge ng vegetable. Papasok sa kanya yung mga ingredients. And then, sa Korea, bumibili sila ng isang malaking chiller. Hindi refrigerator na napuprosen. Chiller na parang refrigerator. Puro kimchi lang talagang inilalagay nila doon. Kasi nagme-maintain sila ng temperature para hindi masira yung kimchi nila. Or, in all ancient time nila, nilalagay nila sa banga, which is ginagawa naman nila ngayon, at nilalagay nila sa rooftop kapag winter time, nasa taas ng rooftop yung kanilang mga banga na may mga kimchi. Or ibinabaon nila sa lupa yung banga. Kung wala noong panahon na, wala kasi noong panahon na unang panahon na chiller. Ang chiller nila sa ilalim ng lupa. O kaya sa taas ng rooftop. Kaya the best sa kanila, winter time na kapag prepare kasi mahaba po ang winter time. Diba? Bye-bye. Thank you for watching.